Noong Pebrero ng taong 2018, ang 8 buwang buntis na si Fernanda ay bigla na lamang nawala. Wala ni isa man ang nakapagsabi ng kanyang kinaroroonan at ang tanging clue sa nasabing pagkawala ay ang CCTV footage na ito. May maitulong kaya ito sa kinaroroonan ng nawawalang si Fernanda? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Fernanda Coria. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Si Fernanda Coria ay pinanganak noong May 9, 1996 sa Independencia, Santiago, Chile. Sa murang edad na 3 taon, ang kanyang mga magulang ay naghiwalay kung saan silang magkakapatid ay napunta sa pangangalaga ng kanilang ina. Kalaunan ang kanilang pamilya ay lumipat sa Conchali na kalapit bayan. Sa kanyang kabataan, sinasabing si Fernanda ay masunurin at naging magaling sa kanyang pag-aaral at sa kabila ng hiwalayan, siya ay mayroon pa ding magandang relasyon sa kanyang ama. Siya ay sinasabing cheerful at masayahing bata, ngunit sa pagdaan ng panahon, ang kanyang ugali ay nagbago at naging malala. Sa kanyang pagdadalaga, si Fernanda ay naging isang pasaway. Siya ay nawala ng gana sa pag-aaral at naging maiinitin ang ulo. Madalas na siya ay makipag-away sa mga kaeskwela, maging sa mga kapatid at sariling ina. Taong 2007, nang siya ay nasa 11 taong gulang, ang kanyang ina ay ipinasok siya sa isang institusyon para sa kabataan na naligaw ng landas. Sa kasamaang palad, ang pagpasok doon ay hindi nakatulong at ang ugali ni Fernanda ay mas lalong lumala oras na ito ay na-discharge. Madalas na siya ay hindi umuuwi ng bahay o di kaya ay umaalis ng hating gabi at madalas na makita na paggala-gala sa labas kasama ng mga kabataan na kilala bilang mga drug addicts. Bilang iyon ang naging palaging kasama, hindi na questionable pa kung bakit si Fernanda ay nalulong na din sa droga at mayroong mas malalim na relasyon sa barkada kaysa sa sarili nitong pamilya. Ang kanyang grado sa eskwela ay lumala din kung saan siya ay bumagsak pa at umulit ng isang grado sa eskwelahan. Taong 2012, ang kanyang ama na mayroon pa ding kontak sa kanya ay na-stroke at namatay sa ospital at ang pagpanaw na iyon ay mas lalong nagpalala sa ugali ni Fernanda. Kapag siya ay sinubukan na kausapin o pagsabihan ng kanyang pamilya, iyon ay palaging nauuwi sa pag-aaway. Mas dumalas din ang pag-alis niya ng hating gabi at hindi pag-uwi sa bahay at bukod sa droga ay nalulong din siya sa alak. Matapos na nakatapos ng high school, si Fernanda ay nagtrabaho bilang isang hostess sa isang lokal na nightclub kung saan niya nakilala ang isang taxi driver na nagpabago sa kanyang buhay. Sa kanyang pagbabagong buhay, si Fernanda ay iniwan ang trabaho sa nightclub at pumasok bilang isang waitress sa isang restaurant. Kalaunan siya ay nagdalang tao sa nobyo na si Luis at nang iyon ay nalaman ng pinagtatrabahuhang restaurant ay pinatalsik sa trabaho. Inakala ng iba na ang pagkatanggal na ito sa trabaho ay magiging isang mitsa para muling bumalik sa dating bisyo si Fernanda. Ngunit sa sorpresa ng ilan, sa halip na magrebelde, siya ay nagpasa ng reklamo laban sa restaurant. Ang pinagtatrabahuhan naman para makaiwas sa anumang investigasyon o multa ay pinabalik na lang sa trabaho si Fernanda. February 10, 2018, si Fernanda ay pumunta sa salon kasama ng isang kapitbahay at bandang tanghali nang siya ay inihatid niyon sa kanilang bahay. Bandang alas 5:30 ng hapon naman nang siya ay muling umalis at hating gabi na ay hindi pa nakakauwi. Sinubukan ng kanyang ina na tawagan siya, ngunit ang kanyang phone ay unreachable. Si Fernanda sa panahon na ito ay nasa 8 buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kaya ang hindi pa pag-uwi nito ng 10 oras ng gabi sa bahay ay medyo alarming. Kinabukasan, ang ina ni Fernanda na si Paula, kasama ang nobyo ni Fernanda na si Luis ay pumunta na sa mga pulis para i-report si Fernanda na missing. Sa ginawang inisyal na investigasyon ng mga otoridad, ang pagkawala ni Fernanda ay hindi naman nakitaan ng anumang suspisyon o foul play. Kaya sa una, sila ay nag-distribute muna ng missing person poster na ipinakalat sa social media at nag-question din ng ilang mga tao.
Isang clue o lead ang kanilang nakuha at ito ay isang surveillance footage kung saan si Fernanda ay naglalakad bandang alas 5:29 ng hapon sa Pago Street. Ito lamang ang tanging CCTV footage na nahagip si Fernanda at kung saan siya patungo o pumunta ay hindi na nahagip pa ng kamera. Ang mga otoridad ay muling chinek ang footage galing sa kaparehong CCTV, ngunit iyon ay sa mga araw bago nawala si Fernanda. Dito lumabas na si Fernanda ay umuuwi, nasakay palagi ng isang taxi na hindi minamaneho ng kasintahang si Luis. Ayon sa mga kaibigan ni Fernanda, isang taxi driver ang pursigido sa pagkuha ng number ni Fernanda at sinasabing madalas din na mangharas kay Fernanda. Ang nasabing driver ay kanilang question na nag-deny naman ng mga nasabing alegasyon. Ayon sa driver, si Fernanda ay katulad lamang ng ibang mga customer nito at si Fernanda pa nga daw ang humingi ng numero nito. Ayon pa sa driver, inihatid nito si Fernanda sa ospital dahil sa may nararamdaman ito na sakit at hiningi ni Fernanda ang numero ng driver para tawagan ang driver oras na si Fernanda ay ma-discharge. Ang sinabi naman na ito ng driver ay pinabulaanan ng mga kaibigan ni Fernanda na nagpakita pa ng ilang text messages bilang ebidensya ng nasabing pangaharas ng nasabing driver kay Fernanda. Ang driver ay muling question na umamin na din naman at sinabing ito ay nagsinungaling lamang dahil ang driver ay pamilyado na. Ang taxi nito ay sumailalim din sa forensic examination kung saan wala namang nakitang anumang ebidensya ng krimen, idagdag mo pa na ang driver ay mayroong matibay na alibay. Bukod sa taxi driver, ang kasunod na question ng mga otoridad ay syempre walang iba kundi ang taxi driver din na kasintahan nito na si Luis. Ilang araw bago nawala si Fernanda, sila ni Luis ay sinasabing nagkaroon ng pagtatalo kung saan si Fernanda ay nag-walk out pa at dumiretso sa isang kaibigan at nagsabi doon na si Luis ay abusive sa kanilang relasyon. Si Luis naman ay ipinatawag para questionin. At ayon kay Luis, sila ni Fernanda ay nagkakaroon nga ng pagtatalo katulad ng ibang mga relasyon, ngunit hindi dumating sa punto na siya ay naging abusado. Si Luis ay mayroon ding alibay, kaya siya ay napatunayang walang kinalaman. Sa patuloy na investigasyon, sa muling pag-check ng nakuhang footage, si Fernanda ay sinasabing naglalakad patungo sa isang direksyon. At iyon ay sa isang warehouse na pinagtratrabahuhan ng isang kaibigan. Ang kaibigan na iyon ay ang 23 anyos na si Felipe Lobos, na kapitbahay at malapit na kaibigan ni Fernanda ng nasa 10 taon. Sa sobrang close ng dalawa, sa ginawang paghahanap kay Fernanda, si Felipe ay madalas na makita sa telebisyon na nakikipag-usap sa mga TV news crews kung saan sa ibang pagkakataon ay nakuhanan pa ito na ikino-comfort ang kasintahan ni Fernanda at isa sa may may gusto na makita na ang dalaga. Sa ginawang pag-question kay Felipe, sinabi nito na inimbitahan nga nito si Fernanda ng araw na yon para sila ay mag-hangout. Ngunit si Fernanda ay hindi sumipot. Bilang katunayan sa hindi pagsipot na iyon, si Felipe ay ipinakita pa ang text message na isinend ni Felipe kay Fernanda na nagsasabing si Felipe ay willing na hintayin nga si Fernanda. Nang hindi pa din dumating si Fernanda, si Felipe ay umuwi na lamang saka magdamag na suminghot ng droga at hindi na maalala pa ang nangyari matapos nun. Sa salaysay na ito, ang mga otoridad ay humingi ng permisyon na i-search ang nasabing warehouse at ang bahay ni Felipe na pinayagan naman ni Felipe at matapos ng search ay wala namang nakita. Kalaunan ang investigasyon sa pagkawala ni Fernanda ay hindi nakitaan ng anumang progreso, kaya ang pamilya ni Fernanda ay nagpasa ng reklamo laban sa mga unang humawak ng kaso. Dahil dito, ang investigasyon sa kaso ni Fernanda ay napasa sa PDI na mas eksperto pagdating sa mga kasong kriminal. Sa ginawang investigasyon ng PDI, ilang teorya ang kanilang binigyan ng atensyon. Una na dyan ay ang teorya na si Fernanda ay maaaring lumayas o nagtatago lamang. Dahil sa naging argumento ni na Felipe at Fernanda, si Fernanda ay maaaring naglayas o umalis. Maaari
na si Fernanda matapos ng argumento ay umalis kasama ng ibang lalaki. Ito ay dahil sa isang magkasintahan ang nakita sa isang maliit na syudad sa Argentina na malapit sa border ng Chile at sinasabing ang babae ay mayroong malaking pagkakahawig kay Fernanda. Sa impormasyon na ito, bagamat ang ina ni Fernanda ay hindi kumbinsido na iyon nga ang anak, para makasiguro, ang ina ay pumunta na din sa lugar na yon kung saan nakumpirma na ang sinasabing babae ay hindi nga si Fernanda. Ang isa pang teorya ng pagkawala ni Fernanda ay ang pagkakaroon nito ng koneksyon sa droga. Bilang isang dating gumagamit, sinasabing mayroon pa din itong koneksyon sa isang dealer at siya ay sinasabing nakita na kasama noon na may hawak-hawak pa na isang pakete. Matapos ng investigasyon, napatunayan na ang pagkawala ni Fernanda ay walang kinalaman sa droga. Kung walang kinalaman ang droga, maaari kaya na ang may kinalaman ay ang mga dating na karelasyon ni Fernanda? Hindi malayong isipin na maaring ang pagkawala na iyon ay dahil sa isang crime of passion. Gayunpaman matapos ng investigasyon, ang lahat ng mga naging karelasyon ni Fernanda ay mayroong mga alibay. Mayroon ding teorya na si Fernanda ay nag-suicide o di kaya ay namatay by accident o natural death at ang katawan ay hindi pa lang nakikita. Sinubukan ng mga PDI na hanapin ang nasabing katawan at ginalugad maging ang pinakailalim ng isang lagoon, ngunit wala silang nakita. Halos nasa 100 araw na ang lumipas simula nang nawala si Fernanda, ngunit wala pa ding nangyayari sa kaso hanggang isang lead ang kanilang nakuha. Base sa nakuhang footage kung saan si Fernanda ay patungo sa warehouse kung saan nagtatrabaho ang kaibigan na si Felipe, ang mga otoridad ay sinubukan na i-check ang phone records ni Felipe. Ang record na iyon ay kinumpara sa phone record ni Fernanda kung saan nakita na ang dalawa ay magkasama noong araw na nawala si Fernanda. Obviously, si Felipe ay nagsinungaling sa sinabi nito noon sa mga otoridad, gayunpaman ang nakuha na ito laban kay Felipe ay hindi sapat. Bukod doon hanggang sa panahon na iyon, si Fernanda ay hindi pa din nakikita. At kung walang katawan o ebidensya ng krimen man lang, ang lahat ay hanggang haka-haka na lamang. Sa patuloy na investigasyon, Enero ng sumunod na taon, nasa 11 buwan matapos ng pagkawala ni Fernanda, ang mga otoridad ay nakakuha ng sales record galing sa isang hardware store na malapit sa pinagtatrabahuhan ni Felipe na warehouse. Ang nakuhang impormasyon na ito ay kaduda-duda at sa pagdududa na ito, isang impormasyon muli ang muling nakuha na dumagdag sa nasabing pagdududa. February 13, 3 araw matapos ng nasabing pagkawala, si Felipe ay nakitang nag-i-inspect na mga surveillance camera sa area na tila ba chinecheck ang anggulo o pwesto ng mga iyon kung ang mga iyon ay nakaturo sa entrance ng warehouse. Kinabukasan, si Felipe ay nag-resign naman sa trabaho. Katakataka ang pagre-resign na ito dahil noong nag-apply ito sa trabaho, sinabi ni Felipe sa employer nito na siya ay magtatrabaho doon ng at least 1 taon. Matatandaan na noong una pa lamang, ang warehouse na iyon maging ang bahay ni Felipe ay ginawan na ng search noon. Ngunit walang anumang nakita na anumang sign ng krimen o ni Fernanda. Kung walang ebidensya ng krimen o katawan man lang, wala pa din silang magagawa sa suspisyon kay Felipe hanggang isang babae ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad na nag-booking ng tuluyan kay Felipe. June 24, 2019, ang ex-girlfriend ni Felipe ay nakipag-ugnayan sa mga otoridad at ayon sa ex-girlfriend, si Felipe ay umamin sa kanya na ito nga ang salarin sa nangyari kay Fernanda. Ayon sa ginawang pag-amin ni Felipe sa ex-girlfriend, sina Felipe at Fernanda ay nagkita nga ng araw na yon sa warehouse. Ang dalawa ay nagkwentuhan at humit-hit. Ikwento daw ni Felipe kay Fernanda ang isang ex-girlfriend nito na nanghuhut-hut dito at sa narinig na ito, si Fernanda ay nagalit at ang kwentuhan ng magkaibigan ay nauwi sa pagtatalo. Sa pagtatalo na iyon, si Felipe ay itinulak si Fernanda
At sa pagtulak na ito, ang ulo ni Fernanda ay tumama sa isang furniture at nagkumbulsyon. Si Felipe ay nagpanik sa nangyari at sinubukan daw na tulungan si Fernanda, ngunit si Fernanda ay unresponsive. Sa panik pa din ni Felipe, ito ay naghukay sa likod bahay at doon inilibing ang katawan ni Fernanda. Ayon pa sa ex-girlfriend, noong una, sinabi ni Felipe na inimbento lamang nito ang naikwento. Ngunit sa pagdaan ng panahon, napansin niya na si Felipe ay hindi mapakali at madalas na tumingin sa paligid nito. Pinakausapan din daw ito ni Felipe na huwag sabihin sa iba ang inamin at ang mga aksyon na iyon ang nagpatotoo na maaaring si Felipe nga ay may kinalaman sa nangyari kay Fernanda. Sa sinabi na ito ng ex-girlfriend ni Felipe, June 24, 2019, nasa 16 na buwan nang nawala si Fernanda, ang mga otoridad ay bumalik sa warehouse. Agad silang dumiretso sa likod bahay na noon ay puno ng mga basura at naglalakihang mga damo. Sila ay nagsimula ng maghukay at matapos ng 35 sentimetrong lalim ng paghuhukay, isang konkretong surface ang tumambad sa kanila. Matapos na iyon ay basagin, isang tila puting powder ang kanilang napansin. At sa patuloy na paghuhukay ay tumambad sa kanila ang isang puting sapatos na nakasuot sa isang paa. Sa patuloy na paghuhukay ay tuluyan ang tumambad sa kanila ang isang katawan na nakabalot sa isang puting tela sa baluktot na posisyon. Ang labi ay mummified at well-preserved na maaaring dahil sa puting powder na kanilang nakita. Iyon ay naging malaking tulong dahil ang labi ay nakuhanan pa ng fingerprints at visible pa din ang mga tattoo na mayroon doon. At sa pamamagitan ng mga yon, hindi na maikakaila pa na ang mga labi na iyon ay walang iba kundi ang nawawalang si Fernanda. Ang kondisyon ng katawan nito ay malayong malayo sa sinabi at inamin naman ni Felipe sa ex-girlfriend nito. Ang mga kamay ng labi ay nakatali ng tela. At ang bestida na suot nito ay nakataas hanggang sa baywang. Ang suot nitong underwear ay sira din at wala sa pwesto, kaya hindi na malayong isipin pa na si Fernanda ay ginamit bago ang malagim nitong sinapit. Base sa ginawang autopsy, si Fernanda ay hindi nakitaan ng anumang head trauma na taliwas sa inamin ni Felipe sa ex-girlfriend nito na tumama daw sa furniture ang ulo ni Fernanda. Sa halip, ang hyoid bone ni Fernanda ay nakitaan ng bali na isang indikasyon ng strangulation. Isang pakete ng semento naman na mayroong brand na San Juan ang nakita na nagmatch naman sa semento na hawak ni Felipe na binili nito. Sa mga nakuhang impormasyon at pagkakita sa labi ni Fernanda, si Felipe ay agad nang inaresto. At base sa mga nakuhang ebidensya at CCTV footage, ang mga otoridad ay nagkaroon ng timeline sa nangyaring krimen. Pebrero 10 taong 2018, si Felipe ay na-record na dumating ng warehouse gamit ang bisikleta nito. Matapos ng 12 minuto, si Fernanda ay umalis naman sa bahay ng mga ito at na-record na patungo sa direksyon ng warehouse. Bandang alas 5:33 ng hapon, 2 aso ang nakitang lumabas ng warehouse na maaaring pinalabas ni Felipe matapos ng nakarating ng warehouse si Fernanda. Ang krimen ay maaaring nangyari ng bandang alas 7:34 ng gabi kung saan matapos ng mga oras na yun, si Felipe ay na-record naman na nagbibisikleta. Ngunit sa halip na tahakin ang daan na madalas nitong gamitin pauwi, si Felipe ay tinahak ang ibang daan pauwi. Pebrero 12 nang si Felipe ay na-record na may dalang isang bag ng San Juan cement papunta sa warehouse. At kalaunan ay nakitang muling umalis at bumalik na mayroong hawak naman na bag ng floor mortar. Nang sumunod na araw, Pebrero 13, siya ay na-record na tumitingin sa mga CCTV camera sa area at kinabukasan ay nag-resign sa kanyang trabaho. Sa pagka-aresto kay Felipe, ito ay todo dinay pa din at ang trial laban dito ay ilang beses din na na-delay. Isa sa naging rason ng pagkaantala ay ang mismong nasasakdal na si Felipe na sinubukan na ibigti ang sarili ngunit iyon ay hindi nagtagumpay. Sinubukan din ito na mag-hunger strike at inireklamo ang ilang mga prison guards dahil sa di umano ay mistreatment dito.
Ang isa pa sa naging delay ay ang pagbibigay nito ng additional information na kailangan ding bigyan ng atensyon ng PDI. Disyembre taong 2020, nang si Felipe ay sa wakas umamin na at isinalaysay ang mga kaganapan ng araw na sila ay nagkita ni Fernanda. February 10, 2018, sina Felipe at Fernanda ay nagkasundo na magkita sa warehouse na nasa 80 metro ang layo sa kanilang mga bahay. Nang nagkita doon, sila ay humitit ng marijuana. Sa kanilang sesyon, si Felipe ay kinuha ang cellphone nito at kinuhanan ang binti ni Fernanda. Matapos na nakuhanan iyon ng litrato, si Felipe ay nag-init. At oras na si Fernanda ay nagpaalam na at nagtangkang umalis, si Felipe ay inatake si Fernanda at kinaladkad pabalik sa bodega. Si Felipe ay kumuha ng kapirasong tela na itinali sa leeg ni Fernanda hanggang sa iyon ay nawala ng malay. Dito na ginamit ni Felipe si Fernanda at matapos nun ay itinali ang mga kamay ng babae. Ibinalot ang katawan at inilagay sa isang sako. Ang likod bahay ay mayroong hukay na pinaglalagyan ng mga basura at dito inilagay ni Felipe ang noon ay walang malay at 8 buwang buntis na si Fernanda. Para tuluyang itago ang nagawa, siya ay kalaunang bumili ng semento at floor mortar at lime. Ang lime ay ang white powder na nakita sa hukay na nagsilbing pantanggal ng masangsang na amoy. March 2023, si Felipe ay tuluyan ng hinarap ang kanyang trial. Siya ay inilarawan ng prosecution bilang isang narcissistic psychopath at hindi nakitaan ng anumang remorse sa nangyari. Sila ni Fernanda ay magkapitbahay at malapit na magkaibigan pa ng halos 1 dekada. Sa kabila nito, nagawa pa din itong pagsamantalahan ang nasa 8 buwan ng buntis na kaibigan bago iyon inilibing ng buhay. Ilang mga witnesses ang nagsalita laban kay Felipe at sa patong-patong na mga ebidensya, 11 ng Abril, si Felipe ay napatunayan na guilty at kalaunan ay nabigyan ng life sentence at may posibilidad na makalaya matapos ng 40 taon. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!